sabi nila kahapon, tinawag daw ni may ginamit na term si Mayor Magalong, but I just cannot use the term because I have to be religion sensitive to the Muslims. Yes. But in other words, sinasabi, lokohan to. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng sinabi ni Mayor Magalong, di ba? Sarsuela. Sarsuela. Hindi naman sarsuela, ma-offend naman yung mga nagsasarsuela. Di ba? Meron pa ba? Wala na yata eh. Parang wala na yata, hindi na uso yata yun. Okay, wag na tayo basta lokohan. Lokohan. Di ba? Lokohan. Tila nabahagang buntot. Dati ang tatapang ng driver ng kwanto. Pag tinawag mo silang lokohan, oy, bukas pumunta ka dito. Ng mga proyekto matatagpuan sa unang distrito ng lalawigan. Sa official website ng DPWH, nadiskubre namin na nakakubra ng 2.5 billion pesos na DPWH contracts ang kumpanya ng mga patron mula 2022 hanggang 2025. Dito pa lang yan sa First Engineering District of Batangas. Ayon sa isang source ng Billionaire News Channel, hindi lamang VR Patron Builders ang construction firm na pagmamayari ng pamilyang patron. Patid, wala na ang mga luxury cars ni Zaldico na nakaparada sa parking space niya sa isang condominium sa Bonifacio Global City o BGC. Ayon sa mga source, dati itong may 4 na luxury cars, kabilang ang isang Mercedes Maybach S580 at Cadillac Escalade. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Naku po, may panibagong balita na naman mga kasama. Oo, may pagmamayari ng yate at jet. Naku po, spotted ha. Issue. Balita yan oh. Ngayon, kailan ba? Kahapon ng anong oras to? Alas 10 hours ago. Ay, nako. Ibang klase talaga pag contractor ka ng DPWH, ano? Iba't ibang, magagarang sasakyan, may jet ka na ngayon. Ano ito? Saan galing ang kamal-kamal? Ang kabal-kabal ba? Kamal-kamal na kayamanan. Saan ang galing yan? Ay, Diyos mio Marimar. Napanood nyo ba yung video natin kagabi? O kung hindi nyo pa napapanood, balikan nyo. Team Replay. Kaway-kaway sa mga Team Replay. Shoutout po sa inyo. Infracom hearing, lokohan lang. Naku, sino kaya nagsabi niyan? Mamaya yan, may pahayag dito si Kachobi. Interview sa kanya. At Mayor Magalong, iimbestigahan sa flood control project. Iimbitahan. Tagal na nga niya hinihiling na imbitahan siya, di ba? Bakit ayaw ng taga Maynila, pinipigilan? Palabasin nyo si Zaldico, sabi niya. Oo, di ba? Sabi ni Katobi, palabasin nyo si Zaldico. Hinarangan. Ang lumabas, wala pala sa Pilipinas. Andun. Magpapagamot daw, di umano. Sa Amerika. Yan. Yun ang mahirap, mga kasama. Ipasok na natin to. Ano ba ito? Yung nag-rally sa bahay ni Diskaya. Nako po. Diba? Nag-rally. Tapos, wag daw idahan. Tama nga naman. Wag idaan sa dahas kasi mali nga yun. Democratic country nga naman tayo. Kaso nga lang ang problema, eto na ang tao ngayon ng mahirap pigilan kasi pag ang tao ay lumabas at di ba? Pasok natin to. Sa huling podcast na itinip ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, mariin niyang binigyang diin ng kasong halos wala nang gustong talakayin ang BICAM issue sa 2025 budget, kasama ang mga anomalous insertions na umabot sa bilyon-bilyong piso para sa flood control projects. Isa itong babalang naglalantad sa bulok na kalakaran ng ilang mambabatas na ginagawang palengke ang budget deliberations. Ngunit gaya ng maraming ulit nangyari sa nakaraan, binura ng halakhak at pangungutya ang kanyang tinig. Wala halos nakinig mula sa Luzon, at ang ilan pa'y nagsabing nararapat lamang siyang mabulok sa International Criminal Court dahil siya raw ay isang nuisance. Sa huli, ang taong pilit na nagbukas ng mata ng publiko ay tinuring na sagabal, at ngayon, habang ang mga kalsada ay lumulubog sa baha at ang kabuhayan ng libu-libong Pilipino ay inanod, biglang naaalala ng marami ang salitang kanyang iniwan, sinabi na niya, ngunit pinili nating hindi makinig. Ngayon,
tila nakahain na naman ang bagong palabas ng kapangyarihan. Mukhang nagtatagumpay ang Marcos administration at ilang miyembro ng House of Representatives sa kanilang layunin, ibinato ang putik ng kasalanan sa mga contractor, imbes na sa mga tunay na utak ng anomalya. At ang pinakabagong sakripisyo sa entablado ay ang... Wait lang, kuya naman. Oo, magpipintura ka lang din, clear pa. Nasaan ba yung... Oo, tsaka kitang-kita sa camera ito, no? Kung sakaling magkaroon ng investigasyon at magsampa nga ng kaso itong kampo ng Diskaya, sigurado. Oo, kita yung mukha nila eh. Pero, ang sigaw kasi dito, yung kanilang nilagay, magnanakaw. Galit. Oo, galit sa magnanakaw eh. Ang datikiran yung mga memes na ngayon, puro yung mga vlogger ngayon, puro contractor ang contractor ngayon na gusto nila mag-asawa ng contractor para yumaman. Gusto na magtrabaho ng mag-contractor na lang daw para maging milyonaryo. Trending si contractor. Pero sino yung behind? Yan ang tanong. Sino yung nasa likod? Yan ang tanong. Yan ang tanong nyo. Kasi hindi naman ito maglalakas ng loob. Kagaya na sabi ni Cabins Hison. Dapat na panagot. Kasi may nabalita sa Plaridel, Bulacan na 100 million yung isang segment. Completion date, last year pa, pero walang proyekto. Ibig sabihin, kinamal muna yung kaba ng bayan. Kung hindi mabubuko, walang project. Ghost nga, ika nga. Yung pera, pinaglaruan na. Nilustay-lustay na nila. Emilia Diskaya, ang mag-asawang Sara at Curly at ang kanilang siyam na construction company na paulit-ulit na nakakuha ng kontrata mula sa DPWH. Noong Huwebes ika-4 ng Setyembre, isang kilos protesta ang isinagawa ng ilang militanteng grupo sa harap ng St. Gerard Construction Company sa Pasig City. Idinaan ng mga aktivista ang kanilang galit sa pamamagitan ng paghahagis ng putik at pagsusulat ng salitang magnanakaw. Yun. Diba? Ang mahirap dito, kabataan. Diba? Kabataan ito eh. Hindi naman ito yung mga matatanda ng tigulang na lumalabas siya at ang nauutusan bata. Yung mga mahirap kasi. Kagaya nito. Sino ang haharap? Sino yung pinaka-leader dito? Bakit yung leader hindi gumawa? Yun lang ang katanungan natin. Pero hindi natin sinasabi, kasi meron kasing freedom. Freedom of speech, diba? Pero ito, ang tawag dito sa ng iba, ito ay karahasan. Hindi daw makatarungan. Totoo nga naman. Ikaw ba naman eh. Kung may problema sila, ayun na, iniimbestigahan na sa kamera. Wag mo lang batuhin. Ng putik. Batuhin mo ng itlog sa kakamata. Bulok na itlog sa bulok na kamata. Hindi ako ay nagjo-joke-joke lang ha. Pero yung nakita nyo, sino naman, bibigyan ko na lang kayo ng isang Bakit ba nila ginawa ito? Sa sobrang galit na. Kasi nga, hindi may paliwanag, tinatanggi, saan galing yung mga bilyong-bilyong kaperahan. May nababalita pa, may ari ng jet. Isipin nyo. Ngayon, ang may mali eh. Ang may mali dito, bakit puro bata? Tuloy. Ng kumpanya. Para sa kanila, ito ang sagot sa palpak na flood control projects na naging sanhi ng matinding pagbaha. Ngunit sa likod ng eksena, may mas malalim na tanong, sino ang nagtutulak ng ganitong uri ng pagkilos? Lumulutang ang usapin na may kumpas daw mula mismo sa ilang miyembro ng Kongreso. Kung gayon, hindi ba't mas malinaw na script ito para ipako sa krus ang contractor, habang ligtas at nakangisi ang mga mambabatas? Yun ang tinutumbok na ng mga galing na nag-a-analyze. Sino ang kawawa? Di contractor. Sino yung nasa ibang bansa? Di yung mga bakulaw. Di ba? Ganun lang ang explanation doon. Ngayon, kunwari magkakaroon ng ganitong problema.
Malapit na ho, matapos ang termino ni Bungit-ngit, alalahanin nyo. Pag ito nagpatuloy, itong mga gantong bagay, pwede siya magdeklara ng kung ano man gusto niyang gawin. Oo, pwede niyang gawin yun. Kaso nga lang, siyempre, ang taong bayan naaalma yan. Oo, sasabihin niya lang magulo, magulo, magulo. Ganon. Kaya, yung mga gumagawa nito, pwede itong mga, sabi na nga, pwedeng kumpas, pwedeng script. Oo, para, alam nyo na, hirap-hirap talaga sa Pilipinas. Kaya dito sa Mars, all goods na ako dito. Oo, infracrom hearing, lokohan, naku. Sa kasino hindi magagalit may nabalitaang may yate, wow. Sobrang yaman na nito, mga kasama. In just ilang years, computin nyo yun, Ilang years sila nagpakasasa. Oo. Ito, pasok. Mga diskaya sa halip ay nag-assist lamang, inendorso lamang sa kanilang Bureau of Customs na i-check kung may alarma daw o nagamit sa krimen itong 8 luxury car. So alamin natin, yun ba talaga ang usapan nila ng Bureau of Customs? Nasa linya po natin telepono ngayon, si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Commissioner, magandang gabi, Tony and Casey. Hi, Commissioner. Good evening. Good evening po, Sir Tony, Ma'am Casey. Good evening po. Yes, si Lieutenant na Dame Malang, kausap po namin kanina. Sabi niya, hindi po ang PNP-HPG ang mag-iimbestiga sa halip, inendorso lang sa kanila ng inyong tanggapan para mag-check kung may silang owner. Kung tama ba yung mga registered owners, nagamit ba sa krimen yung mga sasakyan, at ang talaga daw na magsisiyasat ay Customs Bureau. So tama ho ba? Ganun ho ba ang relationship or ang inyong partnership or coordination with PNP-HPG? Tama po 'yun. Actually, at this point ang pag-iimbestiga hinggil dito sa 28 na po ito ng mga luxury vehicles ay ang BOC. So kayo na. Kami po talaga yan at this point. Ang naging usapan po namin ni Colonel Hansel Marantan ng HPG nung unang gabi po na sinubukan namin pong ma-serve yung search warrant ay kapag sakaling kinakailangan naming hanapin yung mga sasakyan kung wala na dun sa garahe, pagtutulungan po namin ng HPG yan. Dahil si Colonel Marantan, of course, kaibigan ko yan, at ang HPG naman, pagdating sa kalye, sila talaga yung aasahan namin na tumulong sa amin na mahuli yung mga sasakyan at madala po dito sa kustodiya ng BOC. Yun po ang relasyon. Okay. Ngayon, at this point, dahil nasa kustodiya na po yan ng BOC, tinutulungan kami ng Philippine Coast Guard na bantayan niyang mga sasakyan niyan. Kami po ang may responsibilidad na malaman kung ito ba ay nagbayad or hindi ng tamang buwis at kung may mga dokumento ba silang dami, no? Grabe. Hindi biro ito yung mga sasakyan na to. Pag ito, kinumpute nyo yung halaga na yan, Diyos mio, Marimar. Baka malula kayo sa presyo. Oo. Ano pa? Jet at helicopter ba? Meron pa ba? O jet tsaka jets, yate? Nila, meaning nagkaroon ba dito ng violation o paglabag sa batas natin hinggil sa smuggling. Okay. So kami po talaga ang magkakaroon po ng responsibilidad dito sa mga sasakyan na to. Okay. Tikom po kasi ang bibig ni Lieutenant Nadame Malang kanina to confirm, no, or not, itong sinasabi nilang no irregularity in 8 of the 12 Diskaya luxury cars under the customs probe. So kayo ho ba, pwede nyo ho bang sabihin, anong ibig sabihin ng no irregularity? Ang ibig sabihin ba nito na yes, walang alarma, hindi nagamit sa krimen, at yes, sila nga ang nagmamay-ari ng mga kotseng ito? Ganito po ma'am, yung lengguwahe po ng HPG, medyo hindi ko rin po yan kabisado. No? Pagbigyan po muna kami ng ating mga kababayan, pati po sa inyo. Bago lang po bago rin po akong commissioner. Kakadala ko rin po ng bagong legal team at mga bagong investigation team. Itong Lunes lang po nagsimula po itong aking sariling mga grupo. So, bigyan niyo po kami ng maximum 2 weeks, makakapag-ulit po kami ng mas maganda. Eksakto po. Kasama na po dyan yung maaaring tungkol po dun sa pwedeng inputs po sa amin ng Highway Patrol Group, ng LTO, ng BOC. Bubuin po namin to upang maging mas accurate, parehas, at magiging transparent naman po kami dyan. Kaya galit na galit din yung isang grupo ng mga aktivista. Kasi pag nakita mo itong mga luxury car na ito, ano unang papasok sa isip mo? Siguro ting! Sige na! Ang problema kasi bata yung yung naging front, no, mga bata, mga estudyante yun eh. Yun ang hirap, nadadama yung mga fresh pa yung utak nun. Pag sinabi yun ng leader, sige, bari mo ako bahala sa'yo. Bibira yun. Yan ang mahirap. Damay ang bata. Dapat kung sila yung may gusto, wag damay yung mga estudyante.
Kawawa na may mga estudyante na pagdating na araw, pag nakasuhan. Wala na, tatak na sa, namarkado na sila. Diba? Ang daming sasakyan. Sobra-sobra to mga insan. Grabe na itong mga insan. Million, trillion na itong mga insan. May nagsabi, infracom hearing, lokohan lang. Sino nagsabi niya? Si Katyobi. Diba? Kasi pilit nilang nililihis. Tama nga naman. Nililihis nila yung usapin. Pinaharap si Saldico, wala. At meron pang balita, mga kasama. Naku, naalala nyo ba sa BGC yung napakaraming sasakyan? Oo. Diyos me, nawala na raw isa-isa. Sasakyan nino. Ay, gusto mo bang hanapin natin yung video na yun? Parang sasakyan ata na lumipad ng ng Amerika eh. Sasakyan niya ba yun? Tuloy muna natin to. Hapon, base dun sa inyong pagpapalitan po ng salita, ang desisyon nung karamihan sa inyong mga kasamahan doon ay unahin muna itong mga contractors, yung issue ng mga contractors with regard to the anomalous flood control projects. Imbis na tawagin for example si Mayor Magalong para papangalanan yung sino yung sinasabi niyang 67 mga congressmen na kontratista din, or ipatawag itong mga taga 19th Congress na si Congressman Saldico, si former Senator Grace po, para malaman po natin anong nangyari nga doon sa 2025 budget, no? But are you amenable or was it even decided na pagkatapos itong mga kontratista, kayo naman ang pagbibigyan? Were you given that assurance? Ang problema, Adi, ayaw na magbigay ng date. Tsaka it's illogical, di ba? Okay, for example, magbigay tayo halimbawa. Kunyari, ikaw na wawalan ka ng pondo, okay, sa kumpanya, at may mga pinagsususpetsahan na gumawa ng kalokohan. Hindi ba natural ang una mong papatawag yung sinasabing may pinakamalaking ninakaw? Di ba? Yes. Si Mayor Magalong willing na nga niya sabihin kung sino yung pinakamalaki ang natatanggap. Ayaw na nila ipatawag. Gusto nila kung sino yung mas maliit ng small fish na lang. Mas maliit ang nakuha, yun ang papatawag nila. So, ako naman ang reaksyon ko, isa sa naisip ko, itong hindi ba dapat unahin din naman na bago mong kaladkarin through the mud yung ibang kontratista? Isn't it possible that may mga contractors doon na hindi naman ghost project, na hindi naman substandard, hindi naman overpriced yung proyekto? Ako naman ang feeling ko na parang yung irreparable yung magiging damage. Kung hindi mo na at first glance, alamin muna natin, is there something wrong with the projects that they did, di ba? Kasi yung Wow Builders, for example, ghost. So yeah, di ba? Fine. Pero like yung iba. Ito yung irony, ha. Sabi nila kahapon, tinawag daw ni may ginamit na term si Mayor Magalong, but I just cannot use the term because I have to be sensitive to the Muslims. Yes. But in other words, sinasabi, lokohan to. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng sinabi ni Mayor Magalong, di ba? Sarsuela. Sarsuela. Kung masaswela, ma-offend naman yung mga nagsasaswela. Meron pa ba? Wala na yata eh. Parang wala na yata. Hindi na uso yata yun. Okay, wag na tayo lokohan. Di ba? Lokohan. Tila nabahagang buntot. Dati ang tatapang ng driver ng kwanto. Pag tinawag mo silang lokohan, oy, bukas pumunta ka dito. Bakit mo kami natawag ng loloko? Excuse yan. Yeah. My last question, Kong Toby. Bakit kayo hindi na mapatawag yung nagtatawag sa kanila, nagsasabi sa kanila, lokohan lang to? So do you think, Kong Toby, na si Congressman Ridon is doing a good job? Is there even any point in continuing the infracom? Wala, lokohan yan. Let's ask him. Si Saldico, tiga Bicol, siya, Bicol Saro. Ano bang, hindi ba connection nila? Yun na. Nagkaalaman na. Lokohan pala ito. Hirap talaga pag lokohan. Mayor Magalong imbitahan. Di pa imbitahan at doon si Mayor Magalong makipagbakbakan, rambulan na ito. Dahil sisiwalat niyan malamang. Wag lang siyang pipigain. Dahil lahat damay-damay yan, parang domino effect yan. Sabi dito sa video. Baguio City Mayor Benjamin Magalong inimbitahan daw ng Senado upang makibahagi sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Tutukan sa report. Batid na raw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang imbitasyon ng Senado na makibahagi sa hearing patungkol sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Gayunman, mas pipiliin daw ng alkalde na mauna munang humarap sa Kamara. If you talk about my preference, I would rather appear sa lower house.
Kasi nga, doon nga yung gera eh. So doon tayo pupunta sa may gera. Nang tanungin siya kung ilang politiko at kung handa ba siyang pangalanan ang mga taong nasa likod ng mga kontrobersyal na flood control projects, ang sagot ng alkalde. Siguro, hindi ko muna sagutin yan. Buti na lang siguro. Basta ang sagot ko lang dyan is, kung saan yung battlefield, doon tayo. Hindi na magpapatinag si Magalong sa mga natatanggap na banta sa kanyang buhay dahil nakatuon na siya sa pagresolba sa nangyayaring korupsyon. Nitong Lunes, pagkaupo pa lang sa pwesto ng bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways na si Vince Dizon, naglabas agad ng kautusan na magpasa ng courtesy resignation ang mga opisyal ng ahensya mula undersecretary hanggang district engineers. Suportado raw ni Magalong ang aksyon ni Dizon. That's the right approach. Kasi ang first order of the day is to cleanse the agency, clean up the agency. And the only way to do that is to really, require everyone to file, especially members of top management, to file their courtesy resignation. Handa rin daw si Magalong na maging bahagi ng independent investigating body sa issue ng mga flood control projects sa bansa. Kasama si Darin Peralta, Sandy Salvacion. Di ba? Dapat nga talaga, sino ang dapat panagutin? Oo, alamin. Kaya kung halimbawa, harapin ni Mayor Magalong yan, haharap naman talaga ang mama. Di ba? Haharap ang mama. Kita niyo yung papakita ko lang sa inyo, yung ng contractor. Parang to tinipid din yung mga equipment, no? Pag ikaw nangongontrata, dapat diyan yung tawag doon, pang bugbog ng mga steel piling ba to? Oo, dapat diyan yung parang hammer na tug ganon. Hindi, parang backhoe. Backhoe ang ginamit. Ilang proyekto sa Batangas hawak ng mga umano'y kumpanya ng Vice Mayor. Aguy. Ito na. Meron naman binuko, Meron naman binuking dito. Vice Mayor naman ang may hawak. Sino nagsabi? Ito sa video. Hindi tayo naglolokohan dito. Reaction to. Binubusisi na rin ngayon ang ilang flood control project sa 1st District ng Batangas. Ang ilan sa mga proyekto hawak ng dalawang kumpanyang may kaugnayan umano sa incumbent Vice Mayor ng San Jose, Batangas. Ang halaga ng isa rito aabot sa halos 73 million pesos. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimbang. Kamakailan lang, napunta sa 1st District ng Batangas ang spotlight ng flood control scandal. Matapos umanong suhulan ng district engineer na si Abelardo Calalo ang new fight congressman na si Leandro Leviste. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, inilahad ng congressman ang umano'y kalakaran sa kanyang distrito bago siya maupo sa pwesto. Nangunguna dito ang VR Patron or Patron Builders and Development? I think that there's a contractor with a bigger share of projects pero hinihiram lang niya ang lisensya ni VR Patron. So, are you saying that ito pong tatlong... May isa pa na nangihiram ng lisensya. Please identify. But I would rather protect my personal safety. Isa sa mga umano'y maanumalyang proyekto na sinuri ni Congressman Leviste ay ang flood control projects along Binambang River. Ang kontratista, VR Patron Builders and Development Corporation. Ayon sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, ang authorized managing officer ng kumpanya, si Mark Patron, anak ng incumbent Vice Mayor ng San Jose, Batangas na si Valentino Ben Patron. Bago maging Vice Mayor, 9 na taong naupo si Ben bilang alkalde mula 2016. Sinubukan ng kanyang anak na si Vanessa na palitan siya sa pagka-mayor nitong 2025 elections pero natalo kay now Mayor Reggie Virtusio. Sa pagsisiyasat ng Billionaire News Channel sa datos ng sumbong sa Pangulo.ph, napag-alaman namin na mayroong at least 16 flood control projects na nahawakan ng VR Patron Builders mula 2022 sa Batangas. Ang kabuuang halaga ng mga kontrata aabot sa 1.1 billion pesos. At majority ng mga proyekto matatagpuan sa unang distrito ng lalawigan. Sa official website ng DPWH, nadiskubre namin na nakakubra ng 2.5 billion pesos na DPWH contracts ang kumpanya ng mga patron mula 2022 hanggang 2025. Dito pa lang yan sa 1st Engineering District of Batangas. Ayon sa isang source ng Billionaire News Channel, hindi lamang VR Patron Builders ang construction firm na pagmamayari ng pamilyang Patron. Kabilang din daw sa kanilang hawak na kumpanya ang Lucky A3 Construction and Supply. Grabe yung pera. Kaya pala itong mga ito, gustong-gusto talaga nila talagang gusto nilang mupo. Ay, walang makakapigil nagkaroon ng problema. May mga kumakanta na. Anong gagawin natin dyan? Siniwalat ang mayroong mga, di ba bawal yan? Kontratista ka, nasa gobyerno ka, di ba bawal yan? Nasa batas yan. Pero ano nangyari? Siyempre, sa kanila ang baka ito na susunod na ngayon na imbestigahan kasi may pangalan na lumabas. May matatakpan na naman na issue dito. Ano naman kaya
kaya nilulutong issue? Ha? Ano naman kaya? Nako, yari. Baka pinalabas dito, ang buwelta dito, doon sa sinibak na mama. Nung nasa Amerika. O, sigurado siya ang sisisihin dito. Kaya in-expose itong mga issue ng flood control. Ayon sa PICAB, isang Rosalie Tapnio ang nagmamay-ari ng kumpanya. Rehistrado ito sa DTI, pero nang subukan naming hanapin ang SEC records ng Lucky A3 para i-check kung sino ang shareholders, hindi namin ito makita sa official site ng Securities and Exchange Commission. Nako. Sa aming pagsisiyasat, napag-alaman namin na isang malapit na tao sa mga patron si Tapnio. Sa video na ito, na ipinost din niya sa kanyang Facebook account, makikitang kasama ni Tapnio ang tumakbong mayor na si Vanessa at ang nanay nitong si Tessie Patron habang nag-exercise. Sa isa pang Facebook post nito, forever thankful daw si Tapnio sa Patron family sa umano'y suporta para sa kanilang bagong hardware sa Balayan, Batangas. Sinuri ng Billionaire News Channel ang Lucky A3 Construction and Supply sa sumbong sa Pangulo.ph. Napag-alaman namin na lahat ng proyektong kanilang hawak matatagpuan sa San Jose, Batangas. At sa 20 flood control projects dito, mula 2022, 14 ang hawak ng Lucky A3 na aabot sa halos 73 million pesos. Grabe! Sinubukan namin kunin ang panig ni Mark Patron ng VR Patron Builders at ni Rosalie Tapnio ng Lucky A3 pero hindi pa sila sumagot sa aming mga mensahe. Sa isang text message sa Billionaire News Channel, sinabi ni Congressman Leviste na ongoing na ang audit ng mga proyekto. Pero sa kasalukuyan, lahat daw ng Riverside Protection Projects, kabilang na ang mga hawak ng VR Patron, may mga pinsala. Para sa agenda, Joash Marie... Sipin nyo, ganun kalaming pera, di ba? Siniwalat. May imbestigahan kaya ito, ipapatawag kaya ito. Sino nagsabi rito? Ito, proyekto sa Batangas, sinusuri na. Anong district ito? Baka mayroong lumabas dito, distrito to ni Larga! Yun ang dapat, pag nasilip yun, alam na. Diba? Alam na. Tapos yung taga Quezon, isa-isahin nyo na ho. Imbestigahan. Yung taga Maynila, 2 billion. At yung isa, parang 4 billion. Ano sa flood control project kaya doon? Meron kaya. Kaya yung isa, nakipag-reconcile kay Yorme kasi talagang babakbakan siya ni Yorme. Pero ang issue doon, nag-ayos ba sila? Para sa taong bayan. Trabaho, ika nga. Diba? Ganun lang ang usapin doon. Simplihan lang natin na ubos ang mga sasakyan sa BGC. Saldi ko, wala na si Pines mga sasakyan. Tinago na. Iniwas sa BOC. Balita ito alamin natin yan. Para tayo sabi ko nga sa inyo tinago na raw. Ano ito? Pasok. Eto na nga mga kapatid. Wala na ang mga luxury cars ni Zaldico na nakaparada sa parking space niya sa isang condominium sa Bonifacio Global City o BGC. Ayon sa mga source, dati itong may 4 na luxury cars, kabilang ang isang Mercedes Maybach S580 at Cadillac Escalade. Ayon sa mga nakakita, dati nakaparada ang ilang mamahaling sasakyan nito sa lugar na iyon, ngunit matapos ang mainit na diskusyon sa Senado, tila bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Sa mga hindi nakakaalam, hindi basta-basta ang mga sasakyan na ito dahil ang Mercedes Maybach S580 ay nagkakahalaga ng $203,000 o humigit kumulang 11.6 million pesos. Samantalang ang 2025 Cadillac Escalade, bagong-bago, ay nagkakahalaga naman ng $96,000 o halos 5.3 million pesos. Bukod dyan, ang mga dose-dosenang bodyguard ni Zaldico na madalas nakikita sa lugar ay hindi na rin muling nakita pa. Yun lang. Ayon pa sa mga nabasa ko at nakikita sa social media na si Zaldico at ang kapatid nito ay wala na sa bansa. Ito ay umiskerda na matapos ang matinding tensyon na nagaganap sa Senado ngayon. Base sa House of Representative records ni Zaldico, hindi ito dumalo sa plenary session mula nang magsimula ang 20th Congress. Sa unang araw ng session, July 28, 2025, doon dapat pumasok ang lahat ng kongresista para bumoto sa bagong speaker at dumalo sa mga plenary o pagtitipon. Pero ayon sa record, hindi nakita si Zaldico mula noon hanggang katapusan ng August 2025. Yun na. Kasi nga, sinibak. Dahil nung sinibak, merong problema, makakubanta ito, baka pinasibat na lang di umano, sabi ni Aling Ledesma.
Ngayon, balik tayo doon sa Batangas. Alam naman natin, wala na yung mga sasakyan dito eh. Sa Tanawan, Batangas, umamin na isang konsihal na siya ay manager ng isang kumpanya ng mga kontraktor. Naku, ano ito? Grabe, no? May mga umaamin na. Sige, magsiamin na kayo. Pero hindi nangangahulugan na kayo ay star witness, sabi ni ni Senator Marcoleta. Pag-aaralan pa. Nasa proseso na raw ng paglilipat ng management ang contractor company ng Tanawan City Councilor na si Potenciano Sonny na Tanawan. On the process na po yung pagpapalit po ng aking transfer. Simula po nung naupo na ako, pinaprocess, medyo matagal po ang process po ng pagtatransfer. Matapos yan ng mapag-alaman ng Billionaire News Channel na ang kumpanya niyang Kisha Construction and Supply at ang ka-joint venture nitong 3W Builders Inc. ang nakakuha ng pinakamalaking contract cost para sa road stud project sa Region 4A mula 2022 to 2025. Paliwanag niya, hindi pa siya konsihal nang magawa ito. Sa kasalukuyan, sa datos ng DPWH, di bababa sa 9 na ongoing projects ang hawak ng Kisha Construction and Supply. Pinuntahan din namin ang eksaktong lokasyon ng proyekto. Ito po, patutunayan ko po sa inyo, ituturo ko na po. Dito po nag-i-start hanggang papunta po doon sa end po ng project natin. Ito na po yung mga road stud natin. Yan, installed po yan lahat ngayon and at yan po lahat ay gumagana ngayon. Sa paunang nakalap na impormasyon ng Billionaire News Channel, base sa naunang itinurong lokasyon, walang stud project dito. Bagaman nilinaw ng 2nd District Engineering Office na existing ang proyekto, hindi kaagad nito na ibigay ang larawan. Ayon sa Batangas 2nd District Engineering Office, tinatayang 6.3 kilometers ang haba ng proyekto. Ngayon hindi na flood control Hindi na lang flood control ngayon ang lumalabas na issue. Baka maungkat din yan yung mga road widening, mga road infrastructure, yung mga bridges, baka lumabas. Okay nga sa Baguio, 'di ba, yung rock, yung mga netting, lumabas din yung baho. Baka dadamay-damay na ito. Sino-sino kaya? Kaya yung ibang kontraktor naglilipara na. Pero wala naman daw kaso pa kasi hindi pa napapatunayan na may kaso sila. Oo. Kaya ito si konsihal, umamin na manager ng contractor company. Oo. Ayun, umamin siya. Pero pinaliwanag niya na matagal na raw ang kontrata nila yan. Matagal na natapos. Tapos ba? Oo. Kaya umabot ka sa video natin ito. Hanggang sa muli. Like and share. Bye-bye.